lumabo pa ang tsansa na pagbigyan ng ICC ang hirit na interim release ni FPRRD. Ang dahilan, malakas pa rin daw ang impluwensya ng dating Pangulo. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Kung dati may 50% chance na pansamantalang makalaya si former President Rodrigo Duterte, ngayon bumagsak na raw ito sa 10%. Yan ang banat ni ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti, matapos sumagot ang Office of the Prosecutor sa urgent request for interim release ng kampo ni FPRRD. Sa itsura nito, di lumiliit talaga yung tsansa na makalaya si Duterte. Kasi sa pagpapakita ng Office of the Prosecutor, maski sila nag-aagam-agam na palayain si Duterte. Kumbaga sa ngayon, walang basehan ang pagpapalaya kay Duterte. Sa dokumentong inihain noong June 13, sinabi ng legal counsel ni FPRRD na si Nicholas Kaufman na hindi tinututulan ng prosecution ang request for interim release ng kanilang kampo. Mayroon na rin daw isang state party na willing kumupkop sa dating Pangulo. Paniwala ni Conti, bluff lamang ito ni Kaufman. Ang proseso usually ay may mag-a-apply ng interim release. Ipapaalam ng ICC doon sa kanyang mga member states na, uy, may nag-a-apply. May gusto bang mag-sponsor? Hindi normal or hindi usual na may arigluhan na yung nag-a-apply at saka yung bansa. Kaya akala namin parang wow, na-cut short yung processes. May ilang general grounds kung bakit mariing tinututulan ng ICC prosecutor ang pansamantalang paglaya ni Duterte. Una, kinakailangan daw ang continued detention ni Duterte para masigurado magpapakita siya sa trial. Kinokonsidera kasi nitong flight risk ang dating Pangulo dahil hindi niya tinatanggap ang jurisdiction ng ICC. Ikalawa, may kakayahan daw si Duterte na makialam at mailagay sa panganib ang investigasyon dahil malawak pa rin ang kanyang impluwensya at malaki ang kanyang financial resources. Ikatlo, hindi raw dapat pansamantalang palayain si FPRRD para hindi na siya muling makagawa ng krimen. Duda naman ni former Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na pressure lang ang prosecution matapos ang negatibong reaksyon mula sa mga drug war victim nang lumabas sa publiko ang interim release request ni Duterte. Baka nangyari dyan, talagang hindi ino-oppose yan. No? Kasi matagal niya na sinabi, mga 2-3 weeks ago naman yan, di ba? Baka yun ang usapan. Kasi pwede naman mangyari yan. Dagdag ni Attorney Panelo, walang katotohanan ang mga akusasyon at naging argumento ng prosecution. Na yung mga circumstances na pwede siyang bigyan ng release ay naririyan, like yung humanitarian consideration, yung wala namang talagang flight risk. Ayon sa ICC, wala pang official timetable kung kailan nahatulan ang request ng kampo ni Duterte. Pero nilinaw ng korte na kailangan ma-justify ni FPRRD na sakaling mapagbigyan ng kanyang interim release, hindi niya tatakasan ng kanyang trial, hindi malalagay sa panganib ang investigasyon at hindi na siya magpapatuloy sa paggawa ng krimen. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.